Mukhang ngayon nag-e-evacuate na yung mga fans ng Lakers pa Philadelphia. Ako magmamigrate na rin. Pero mukhang yung admin ng Philadelphia naman natutulog pa. Ni isang post sa social media, wala pang ginagawa yung mga to para i-welcome si Lebron eh. Samantalang yung buong city nila nagsiselebrate na ngayon. Mukhang lumalabas pa na naagaw lang talaga ng general manager ng Philadelphia kasi itong si Lebron papuntang Warriors eh. Hindi ito yung bagong idea dahil si Myers yung dating GM president ng Warriors mula 2012 hanggang 2023 at parte siya ng malaking decision sa pagbuo ng super team nun sa Warriors. Pagkuha kay Steve Kerr bilang head coach, pagpapanatili kay Steph Curry at Klay Thompson, at pagkuha kay Kevin Durant noong 2016 kaya malaking part siya kung ano at paano nabuo yung champion contender nila sa Warriors na may 4 championship title. Si Bob Myers ang general manager ngayon ng Philadelphia na nakikitang kayang bumuo nga raw talaga ng magandang relasyon sa mga superstar, kumuha ng tiwala ng player at agents pagdating sa negotiation. Ito yung ginawa niya ngayon dito kay Lebron eh, at pagsamahin yung basketball at personal aspect para bumuo ng super team. Maraming executive yung marunong nga raw sa salary cap pero kakaunti yung mga kayang kumbinsihin yung isang Hall of Fame player na piliin yung team nila. Iyan yung sinasabing special nga raw na kakayahan ni Bob Myers eh, na mukhang hindi naman talaga nagkamali ang Philadelphia dahil ngayon lumilitaw yung pinakamabisang strategy na ginawa niya sa offseason na to. Blockbuster trade para kay Brown sa opening ng offseason at yan mismo yung reason kung bakit nga raw nakumbinsi si Lebron na mag-sign sa kanila eh. Tapos ngayon, after na makuha nila si Lebron, may follow-up pa yan sa free agency. Mukhang itong si Kentavious Caldwell-Pope ang isusunod ng mga to eh. Ito yung inaasahan na possible, hindi pa kasi talaga tapos itong si Bob Myers at meron pang galaw ngayong off-season. Reunion kay Lebron din talaga yung susubukan ng mga yan eh. Dahil kasama itong si Caldwell-Pope sa 2020 championship title nun sa Lakers. Ang problema, hindi sapat ang space nila ngayon sa ilalim ng first apron hard cap. Lalo na kung pipilitin talaga nila na isign itong si KCP kung i-buyout man siya ng Grizzly. Kahit pa sa minimum contract nga raw, hindi gaanong uubra itong Sixers eh. Kaya possible pwedeng magbukas ng roster spot at gumawa ng additional salary adjustment yung mga to. Isa sa mga possible maapektuhan dyan, yung mga non-guaranteed contracts nila gaya nila Dalen Terry at Jabari Walker, o pwede ring gumamit ang Sixers ng ibang paraan eh para maging legal yung kanilang roster sa ilalim ng salary cap rules. Depende sa magiging galaw pa nitong si Bob Myers. Ang Miami ngayon mukhang nakikitang gumagalaw na rin ng dahan-dahan after pumirma si Lebron sa Sixers. Wala silang no choice eh. Wala na sa free agency yung top target nilang si Lebron. Kaya itong si DeMar DeRozan, DeRozan naman ngayon ang pwedeng maging second option nila since hindi nila nakuha si Lebron. Veterano si DeRozan, hindi nangangailangan ng maraming adjustment para makatulong agad sa isang contender team. Ito yung rason eh bakit interesado sa kanya ang Miami. May 18 points per game pa rin siya. Hindi na rin masama kung magiging reserve guards o reserve wing. Depende pa kung gagamitin siyang 6-man. Lalo kung malalagay sa bench si Giannis o Adebayo, may elite scorer pa rin nga raw na maiiwan eh. Parang yung plano nila kay Lebron mapupunta lahat dito kay DeRozan. Kabilang din sa mga possible suitors dyan ang Warriors, Cleveland Cavaliers na parehong hindi nakuha si Lebron. Kaya pwede ring mag-shift yung atensyon ng mga to kay DeRozan pagdating sa free agency market. Ang pinakamainam na senaryo nga raw talaga dyan, gamitin siyang bilang elite 6-man eh. Hindi pang full-time starter lalo na kung Miami siya babagsak. Ito yung pinaka-option ngayon ng Miami Heat sa free agency. Walang galaw, wala pang desisyon itong si DeRozan habang tumatakbo ang free agency market. Yung kontrata kasi niya para sa 2026 to 27 season, nagkakahalaga lang ng 25 million pero halos wala nang guaranteed money yan eh. Kaya minimal lang yung guarantee nila. Dahil dyan mismo, mas nagiging practical yung galaw ng Kings na gamitin ang waiver o stretch yung contract niya ngayon
Kaya mas available at mas madali siyang makuha sa free agency. Si Davis mukhang apektado rin sa desisyon ni LeBron eh. Yung lagay kasi mukhang bumababa yung tingin sa kanya ng Warriors at ibang team at possible wala nang reason yung mga to para habulin siya sa trade. Ang problema pa ngayon, eligible siya sa max extension around 250 million sa Wizards. Ang problema, wala silang planong ibigay yan. Gusto ng team owner nila na mag-stay si Davis sa long-term contention nila pero wala rin silang balak na ibigay yung max contract na mismong hinihingi niya ngayon sa Wizards. Nung wala pang desisyon kasi si LeBron, may mga report talaga na balak gumawa ng trade ang Warriors sa Wizards para makuha siya. Dahil yan yung pinaka-strategy nila para mahikayat nga raw mismo si LeBron na mag-sign sa kanila eh. Warriors pa mismo yung nag-e-explore ng trade eh. Pero ngayon, after na mag-sign na si LeBron sa Sixers at wala na silang chance, na wala yung pinaka-reason nila kung bakit gusto nilang habulin itong si Davis. At mukhang una pa lang rin, wala na talagang plano kasi ang front office ng Warriors na isama sa trade asset itong si Jimmy Butler at yung mga first round picks nila eh. Kaya tumagal yung trade talks ng mga to. Mukhang nakatakas ngayon ang Warriors kay Davis at napanatili pa nila itong si Butler.